Kumusta mga bata? Alam kong gusto na ninyong malaman kung ano ang ating leksyon ngayon. Ako, si Teacher Karen, na iyong gabay sa araling ito. Maliliwanag ang kahulugan at pagkakaiba ng produkto at serbisyo. Sa aralin natin, ikaw ay inaasahang ipaliwanag ang kahulugan at pagkakaiba ng produkto at serbisyo. Bago ang lahat, subukin muna natin kung hanggang saan ang kaalaman mo ukol sa ating aralin. Kilalanin ang mga salita na nasa loob ng kahon. Ilagay sa tamang hanay kung saan ito napapabilang na pangkat, produkto o serbisyo. Suman, basket, barber, daing na isda, driver. Ang mga produkto ay mga ani o bunga at mga kalakal tulad ng pagkain, kamatis, petsay, itlog at bell pepper, kanin, cabbage, carrot. Mga inumin, coco milk, Coca-Cola, tubig. Damit, sapatos, gamot, appliances, sabon, alahas, sasakyan, at iba pa. Mga uri ng produkto, durable goods. Ito ay mga kagamitang maaaring gamitin ng matagalan. Halimbawa, damit, sapatos, alahas, kasangkapan sa bahay, computer, mga sasakyan at iba pa. Non-durable goods. Ito ay mga produktong madaling maubos o karaniwang ginagamit. Halimbawa, mga pagkain, mga inumin, mga sabong pampaligo at panlaba, lapis, papel, at marami pang iba. Mga serbisyo. Ang serbisyo ay isang uri ng paglilingkod o pagsisilbi gamit ang mga kaalaman at kasanayan sa lipunan at tumutugon sa mga pangailangan ng mga tao sa pamayanan. Ito ay nahahati sa iba't ibang sektor, gaya ng propesyonal, teknikal, at mga kasanayan. Mga uri ng serbisyo. Propesyonal. Kailangan nakapagtapos ng kurso at nakakuha ng board o bar exam upang makakuha ng lisensya. Halimbawa, doktor, guro, pulis, abogado, accountant, engineer, nurse. Technical. Ito ay uri ng serbisyo na nangailangan ng mga kalaman sa paggawa ng mga bagay o pagkukumpuni gamit ang iyong kaalamang teknikal. Halimbawa, auto mechanic, computer programmer, electrician, computer technician, aircraft mechanic, at marami pang iba. Kasanayan. Serbisyong nangangailangan ng mga kasanayan sa paggawa. Halimbawa, masahista, mananahi,
karpintero, pintor, barbero, at marami pang iba. Simulan na natin ang ating aralin sa pamamagitan ng isang gawain. Piliin sa loob ng kahon ang tamang produkto o serbisyo na tinutukoy sa bawat pangungusap. Chef, laundry washer, damit, gatas, gardener, carpenter. Una, tagalaba ng mga damit, kumot at iba pa. Ikalawa, produkto ng sastre o mananahi. Ikatlo, tagapag-alaga ng iba't ibang uri ng halaman. Pang-apat, mahusay sa pagluluto. At ang panghuli, isa sa mga produkto ng baka at kalabaw. Upang mapagtibay ang iyong pangunawa at mga kasanayan sa paksa, may nakahandang pagsasanay na iyong gagawin. Ang mga nakasulat sa cards ay mga halimbawa ng iba't ibang produkto at serbisyo na makikita sa pamayanan. Ilagay sa tamang hanay ang bawat salita na napapabilang sa pangkat na produkto o serbisyo. Mekaniko, shampoo, kotse, radyo, dentista. Isulat ang tama kung wasto ang isinasaad ng pangungusap at mali kung hindi. Una, ang serbisyo ay mga uri ng paglilingkod na kalimitang tumutugon sa mga pangailangan ng mga tao. Ikalawa, ang produkto ay mga bagay na ginagawa ng mga negosyante para tugunan ang mga pangailangan ng mga tao. Ikatlo, ang mga tao ay walang karapatang magsilbi o magtrabaho para sa mga pangailangan sa pamayanan. Ikaapat, ang pagbibigay ng serbisyo ay nakababatay sa kakayahan ng isang tao at sa kung ano ang kursong natapos. Panglima, hindi pinapayagan ng isang negosyante na manili ng produktong maaaring ilabas sa merkado. Bilang isang entrepreneur na nagnanais na magtayo ng negosyong pantahanan o pamayanan, mahalaga na malaman ang pagkakaiba ng produkto at serbisyo upang mabigyan ng tama at maayos na paghahanda kung alin sa dalawa ang maaaring ialok sa mamimili batay sa kanilang pangangailangan at kagustuhan. Hanggang sa muli, paalam!